Ano kaya ang magiging reaksyon mo kung isang araw habang nanonood ka ng isang live selling at nakita mong bigla na lamang may nakatayong lalaki sa likod ng nagla-live selling at bigla na lang nitong kinalabit ang gatilyo at bumagsak ang nasabing nagbebenta. Yan nga ang sinapit ng isang babae habang nasa kalagitnaan ito ng kanyang live selling. At kung ano naging motibo, bakit nagawa ito ng lalaki na barilin ang nasabing babae sa kalagitnaan ng live selling nito, panoorin natin ang video ito. Nagla-livestream lang sa social media habang nagtitinda ang isang 23 anyos na babae dito sa tindahan ng gulay na ito sa Barangay Santa Ana, Taytay Rizal gabi nitong Biyernes. Nang siya ay malapitang barilin ng isang lalaki sa likurang bahagi ng kanyang ulo. Abala ang biktima sa pagtitinda sa mahigit 2 oras na livestream. Pagsapit ng alas 7:30 ng gabi, isang lalaking nakasuot ng sombrero at face mask ang lumapit sa babae. Bumunot siya ng baril at malapitang pinaputukan sa ulo ang babae. Bumagsak ang babae at tumakas ang gunman. Nung narinig ko po yung putok, kala ko yung ano lang, yung parang gulong lang na pumutok kasi ang lakas. Pero nung lumabas na ako dito sa bodega, na nakita ko na lang dun sa labas na si Ato pala na nakandusay na dun. Tsaka maraming dugo na nakaano sa sa Katawan. Oo, sa katawan niya, tsaka sa ulo niya. Ayon sa pulisya, magkakilala ang biktima at sospek. Base po sa investigasyon, ito pong ating suspect ay dating karelasyon ng may-ari ng gulayan na boss ngayon po nung ating biktima na di umano itong victim po natin is nagsusumbong sa kanyang amo tungkol sa mga ginagawang pambababae nitong ating suspect. Dahilan para tumindi ang galit nitong suspect doon po sa ating victim. Madalas daw mag-livestream ang biktima ng kanyang pagtitinda ayon sa kanyang mga katrabaho. Kwento ng isang saksi, matapos ang pamamaril, tumakas at tumakbo ang sospek bitbit ang kanyang baril sa iskinitang ito. Tumakbo siya, Yung yung suspect. Tumakbo siya, tapos nakita ko yung yung pag niya, yung baril niya. Siksik niya yung baril niya. saan nakalagay? Dito. Saan siniksik? Dito sa Sa may shorts? Oo, sa may short na. Ginanon niya yung 45 niya. Tsaka yung basyo ng baril niya, nakita pa namin. Nasaan? Nasa sa may gulayan. Dito sa iskinita nito, tumakbo siya doon at mayroon siya sa impormasyon namin, mayroon isang getaway single ng motor, may kasama po siya. Tapos yung pumaril, nanakbo siya rito papunta rin. Ay, namukhaan ko talaga. Oo, na ano? Na siya talaga. O, yung ex ng mayari po. Sa follow-up operation, naaresto nitong Sabado ng umaga ang 31 anyos na sospek sa kanyang bahay sa Angono, Rizal. Aminado siya sa pambababae niya. Umamin din ang sospek na nasa Taytay Rizal siya ilang oras bago ang insidente. Pero itinanggi niya ang pamamaril sa biktima. Alas 12. Oo. Nagbayad po ko doon sa asawa niya. Alam po yung asawa niya kung anong naitsura ko. Tapos umuwi na po ulit ako sa Angono. Hindi ko po yung binaril mo. Ano niya po ko, amo niya ako dati, pero tinuring ko siya ng yung anak-anakan ko na po siya. Nasa ligtas na kondisyon ang biktima na nagpapagaling sa ospital. Sa Taytay Police Custodial Facility, nakakulong ang sospek na nahaharap sa reklamong frustrated murder. Nakaligtas naman pala itong naging biktima. So gaya nga na nasabi sa balita, nagsusumbong di umano itong babaeng tindera sa kanyang amo. Dahilan nga para pag-initan ito ng nasabing suspect. Sa mga kababayan po natin, dapat pipiliin lang natin yung mga information na mga ibibigay natin sa ibang tao. Lalo-lalo na kung hindi naman natin masyadong kilala yung pinagsusumbungan natin or hindi natin alam kung ano talaga ang totoong sitwasyon. Mas maganda ay dumistansya tayo sa mga ganitong problema ng ibang tao para naiiwasan nating madamay sa kanilang gulo. Eto nga at napagbuntunan siya ng galit
At kung nagustuhan mo ang video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.